Are we excited to face 2024? Amen? Samtang nagkaduol na kita sa mga adlaw sa umaabot sa 2024, we pray nga ang ato ang pagsalig og dalangpanan dili ma-shaken ug bug-os gayud na maanaa kang Kristo. Amen? Nga sa tanan natong mga adlaw, atong kinabuhi, atong itugyan para og alang sa Ginoo. Trusting Christ, the joy of our salvation. Amen? In Psalm 62, 5-8, giingon ni sa Salmo ni David nga nagpahinumdom kanato nga iyang confidence, iyang pagsalig anaa lamang sa Ginoo. Nabisan siya giatubang ang iyang kaaway, he is still trusting God's sovereignty. He is still trusting God's power. He is still trusting God's mercy. And David never stopped praising God na mao'y tinubdan sa iyang kaluwasan ug ato ang kaluwasan. Giingon diri sa Salmo 62, 5-8, sa Dios lang ako makaangkon ug kapahulayan kay gihatagan niya akong paglaom. Siya lang ang akong salipdanan nga bato ug manluluwas. Siya ang akong dalangpanan busa, dili ako malaglag. Anaa sa Dios ang akong kaluwasan ug kadungganan. Siya ang akong lig-ong salipdanan nga bato, ang akong tigpagpanalipod. Kamong mga katawhan sa Dios, salig kamo kaniya sa tanang panahon, isulti kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya ang nagapanalipod kanato. Amen? Nakahibaw gayud siya that God is a refuge, a safe place to run to, na iyang madaganan. Amen? Sama sa pagdasig ni Pablo, nag-ingon diri asa, let us run with endurance the race that is set before us, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Giantos niya ang paglangsang sa krus ug wala niya iksapayan ang kaulaw, tungod kay gihunahuna niya ang kalipay nga madawat niya unya. Ug karon atoa na siya nagalingkod sa tuo nga dapit sa trono sa Dios. Amen? What a great promise and hope indeed, church. And as we face 2024, may we all be excited with courage to run for Christ, to trust in Christ, to hope in Christ, to rest in Christ, and be joyful of meeting our King face to face, and to live for His glorious praise. Amen? Busa akong giawhag ang tanan nga mamarog, mag-awit kitang tanan sa Dios, kansang pagsalig dili mapakyas. Almighty God, the Father in heaven, Lord, indeed, you are our good, good Father. You are good and gracious King. Salvation comes from you through your Son, Jesus Christ. Father, may you prepare our hearts, may you ready our hearts, O Lord, as we worship you, O Father God. And Lord, tabangi kami that in every step we take, Lord, that we will truly and fully trust in your Son, Jesus Christ. We glorify your name, O God, with your mighty power, O Lord. Amen and amen. Though some may oppose me, I won't be ashamed.
Whatever I face, Lord, it won't be in vain. I will trust in Christ every step I take. For all of my days I will live for your glory, running with courage and faith. The prize of my journey, the joy of salvation, to meet my King face to face. So I'm looking to Jesus. So I'm looking to Jesus, perfecter of faith. My heart set on heaven where treasure awaits. I run with endurance to finish the race. I will trust in Christ every step I take. For all of my days I will live for your glory, running with courage and faith. The prize of my journey, the joy of salvation, to meet my King face to face. I will rejoice, whatever comes my way. God, you're faithful to save. I will rejoice. I know that God is with me always. I will rejoice. I will rejoice. Whatever comes my way, God, you're faithful to save. I will rejoice. Know that God is with me always. I will rejoice. I will rejoice. Whatever comes My way, God, you're faithful to save. I will rejoice. Know that God is with me always. For all of my days I will live for your glory, running with courage and faith. My prize of my journey, the joy of salvation, to meet my King face to face. To meet my King face to face. Yes, O Lord. Amen, amen, O God. All creatures of our God and King, lift up your voice and with us sing. Oh, praise Him, hallelujah. Thou burning sun with golden beam, thou silver moon with softer gleam. Oh, praise Him, oh, praise Him, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let all things, let all things their Creator bless, and worship Him in humbleness. Oh, praise Him, Hallelujah. Praise, praise the Father, praise the Son, and praise the Spirit, three in one. Oh, praise Him,
redeemed, washed by His Come blood. and rejoice. Come and rejoice in His great love. Oh, praise Him. Hallelujah. Christ has defeated every sin. Cast all your burdens now on Him. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. 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 He shall return. He shall return in power to reign. Heaven and earth will join to sing. Oh, praise Him. Hallelujah. Amen. Then who shall fall on bended knee? All creatures of our God and King. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. Hallelujah. Oh, praise Him. Oh, praise Him. Hallelujah. 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 Amen, oh God. Thank you, Lord Jesus Christ. Lord, we praise you. We glorify your name, oh God. We thank you, Father, Son, and Spirit, Lord. Hallelujah, oh God. Hallelujah. The blessing of the Father, gift of grace and love, the promise of the Savior for power from above, a wondrous gift that's given for confidence and mission. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, Spirit of God, breathe on me now, source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now, light of life, come ignite my longing heart. Come and lift the dark clouds. Come and lift the dark clouds of doubt and unbelief. Shine upon my soul now, for by your rays I see. Clearer, closer, deeper, the love of my Redeemer. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, Spirit of God, breathe on me now, source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now, light of life, come ignite my longing
dead return to life, and the dark must flee. The breaking day, by your lights I see the glory of my King. Beholding Him, I will be changed. Spirit of God, breathe on me now. Source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, Spirit of God, breathe on me now, source of life, come revive my weary heart. Spirit of God, shine on me now, light of life, come ignite my longing heart. Amen, O God. It is through your Spirit, O Lord, that we will be ignited, O Lord. We thank you, Lord, for giving us this Holy Spirit, O God. Glorify your name, Jesus. Kung basahon sa Romans 5, verse 1 to 5, umingon din si Pablo, busa tungod kay gihimo man kitang matarong pinaagi sa pagtuo, kita may pakigdait sa uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya nakabaton kita og kaagian pinaagi sa pagtuo. Paingon niining maong grasya nga atong gibarugan og kita pagpanalipayon sa atong paglaom sa pag-ambit sa himaya sa Dios. Labaw pa niini nagmalipayon kita bisan sa atong mga kasakit, kay nasayod man kita nga ang pag-antos mubunga og pagkamalahutayon, ug ang pagkamalahutayon mubunga og kaligon, ug ang kaligon mubunga og paglaom, ug ang paglaom dili mo pakyas kanato. Kay ang gugma sa Dios gikabubo man nganhi sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag nganhi ka nato. Amahan namo nga nasa langit, salamat Lord sa pagtuo nga imong gihatag dinhi kanamo Lord. Og tungod sa pagtuo Lord, nahimo kaming matarong Ginoo God. Nga ang pagamatarong ni Kristo among naangkon ug among pagamakasala naangkon usab diha ni Kristo dito sa cross o God. Busaman salamat Lord sa access of God that we can draw near to you at any time o God, with the God the Father, God the Son, and the Holy Spirit o God. Lord, unlike sa Old Testament o Lord, only the high priest and the high Lord, ang makasud sa imong presensya, Amahan. Ug salamat, Lord, kay pinaagik sa kaninga pagtuo, Lord. Lord, Amahan, even sa mga kasakitan, Lord, sa mga pag-antos, kami, Lord, malaumon tungod kang Kristo, Ginoo. Usaman, salamat, Ginoo, dalaygon ka, ug ngayan jud ka sa mga pagdaig ug pagsimba. Sa ngalan ni Jesus, among Diyos, manunubos. Amen. Come, you weary heart, now to Jesus. Come, you anxious soul, now and see. There is perfect love and comfort for your tears. Rest here in His wondrous peace. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Come find what this world cannot offer. Come and find your joy here
the living water, never thirst again. Rest here in His wondrous peace. Oh, the goodness. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Come and find your hope now in Jesus. He is all He said He would be. Grace is overflowing from the Savior's heart. Rest here in His wondrous peace. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Oh, the goodness. Oh, the goodness of Jesus. Satisfied, He is all that I need. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. May it become what may, that I rest all my days in the goodness of Jesus. Amen, O God. Thank you, Lord, for you're a good, good, good God. Hallelujah, O God. King of heaven, robed in light, sovereign of all, angels adore Him, came and set His crown aside, emptied Himself, leaving His glory. See how He loves us. Son of man, robed in flesh, bearing our grief, knowing our weakness, yet despised in our eyes, pitied and poor, living among us. See how He loves us, Jesus. Only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you. Jesus, only Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love.
Lamb of God. Lamb of God, crucified, suffered alone, dying He saved us, laid within a sinner's grave. Ever He lives, risen to raise us. See how He loves us, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you, Jesus, only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, Jesus, only Jesus, humble and holy, Lord, we adore you, Jesus, only Jesus. Only Jesus. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Oh, how marvelous, oh, how wonderful your love. Amen, my God. We thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you, Jesus Christ. Because your love, Lord, is ever unending and true and faithful, Lord. We glorify your name, O God, the Amen, Father, the Son, and the Spirit, O Lord. Amen. Hallelujah, O God. Hallelujah. Yes, Lord. Amen, amen. May hapon sa tanan, so let us all welcome each other with the love of our Lord Jesus Christ. Yes. Ay, Happy New Year. Ikaw, ako, Mahal niya tayo, kaya tayo'y narito. Nais niya malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw, nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y narito. Nais niya malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw, nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Amen. Happy New Year, Church, advance. So, gamay lang na pahibalo o nasa tanan atong prayer meeting kay mo resume siya by February 2024. So, mo announce lang mi when exactly gyud siya. Pero ang ato ang Bible study sa Ermita og Pasil kay nagpadayon gihapon, praise God. Ang sa Ermita is matag Wednesday alas 2 sa hapon. Og sa Pasil kay matag Biyernes alas 2 pod sa hapon. Og kinsa to'y ginahan na mo volunteer in giving of tracts, doula lang mi.
kay para atong set og time. So matag Sabado na niya. Naatay truck sa Luyo, pwede ra mo magdala padung uli pod. Og gidasig pod ang tanan kung kinsa to ginahan mo offer og song, doula lang mi para atong ma-screen ang inyong song. And kinsa to ginahan magpabaptize or magpa-baby dedicate, doula lang sad mi para sa orientation ni ana. And then so, sunod Domingo, magbalik na ta sa ato ang original nga schedule, which is 3:00 sa hapon. So, karon lang tang 31 na nagalauna. Pero sunod Domingo, balik na ta sa 3:00 sa hapon. Dagan salamat. Amen. Wala ba announcement sa sinulog? Mag-service ka punta. So, manang the same bra. Kaya sa SRP man sila. So, di ba ta mabaraw sa ato ang pagsimba sa tumbuhi nga Dios. Amen? So, praise the Lord, nga karong kahaponon, sama that, naman ito next Sunday, 3:00 na ta. Inay mong tupad, next Sunday, 3:00 na ta. Masig makalimot mo. Nga kan. Bitaw, so, Happy New Year! So, amen. So, sa matag tuig nga mulabay ug musud sa bagong tubig, actually mag-celebrate man gyud tag bagong tuig, especially sa first day sa January. But atong nasayod nga kung unsa matong tuiga karon natong nagian, kadaghanan nato is magdili maayo nga masud ta sa bagong tuig, especially kung karong tuiga na matyan barong ka, bagdi ka kakanan mo biya sa karong tuiga or nawagtangan kag trabaho, or either nasakit barong ka, mo lang ang imo pagka-discourage kay ka sa bag-o na pong tuig. Di ba? Natay mga naagian. May somewhere ni other, pag di na tamulaom sa bag-o, kay maybe nakagyatubang karong tuiga nga, pag di na, pagpaminaw mo sunod tuig, di na ni mga sulbad. Mawagya po ni. O nasa uban nga malaumon kay tanan nga musud sa bagong tuig. Nga, unsa man, malaumon kay tanan, mingon nga di na jud ko mo kaugdaghan. Kay tambok na kay ko. Di ba? Kaya ginakong tamis, uban is, di na dyan kumukaon o kanang daghang kolesterol, kay nisaka kong kolesterol. O ang uban sad is, madasigon kastanan nga muhimog yung mga lakang sa pag-exercise, sa mga butang nga ginadili, pero momentarily lamang human makalimtan. Maybe sa imong work, ganahan ka mo overtime pag-ayo, kay ganahan da kay gusto nga ipaliton baron or na kay gusto adtuon nga mga bakasyon nga mo adtuon or sa kung ikaw na maligya ka ganahan ka mga kuta kag kadaghan karong sunod tuig, di ba, or in a business or anything. So actually nagaylain gyud tag mga paglaom or discouragement sa musud ang tuig, but as a Christian wa gyud mausab sa tung tuig. Amen. The same gyapon gatong paglaom naaman ni Kristo. So di ba, muna kung biya man ta sa daang tuig ug bagong tuig, actually wala nag-base ato ang paglaom diha. Mo nang di ta ma-discourage, di ta mawad-an og paglaom every new year. Because we need to understand as a believer, kada bagong tuig is panalangin kay nalabang na sad nimo ang bagong tuig. Amen? And we know nga sa kada tuig nasayod ta whatever circumstances nga tung magian kada tuig, nasayod ta ang Ginoo mo fulfill gyud sa plano niya sa simbahan. Og wa gyud makahimong babag. Mao ni karon nga atong tukion karon sa Efeso chapter 3 verse 13. Mao ni ang last verse sa ato ang series sa gipiyalan ka sa grasya sa Dios. Only one verse nga kani nga kuan ako ning gi-prepare nga kani nga verse actually naghatag nig pagdasig dito sa mga santo sa mga dito sa simbahan sa Efesos. Kay ngano man, dili tungod kay nagatubang sila nagantos sila, kundi si Pablo mo'y nagantos, mo'y nidasig. Kadangog mana nga ikaw pa'y nagantos, ikaw pa'y nidasig sa kuan. So mo na nga angay natong masabtan ni dinhi kang sa kang Pablo. But atong tan-awon, ngano man si Pablo ni hangyo man sa mga santos sa simbahan sa Efesos nga dili mo mawagtangan paglaom or not to lose heart sa Cebuano pa is ay ayaw ka mo pagluya, dili ka mo maluya.
Mao ni siya sa Cebuano, dili ka mo maluya. So, mao ni nga atong tukion nganong ni end man si Paul ani sa verse 13, versikulo 13. Sama sa akong gingon, this is a part 4 sa gipialan ka sa grasya sa Dios, stewards of God's grace, part 4, nga ang matag magtutuo, gipialan gyud ka sa grasya sa Dios. Kaya nakadawat man tag grasya, di lang kani grasya nga common grace, which is grasya nga makaluwas, saving grace. Mo nang pribilehiyo sad nato nga kita mahimo sa tigpamaba sa grasya nga makaluwas. So, mo ni nga atong tukion ni karong hapuna in verse 13. But I want you to stand up. Mamarug ta. Kung di mo kabarog, okay ra gyud maglingkod mo sa uban nga dili maglisod. But atong basahon ang bersikulo 1 hangtod sa 13. Kanilang 1 hangtod sa 13. Kay mo naman ta. Pramasura to sa context. Sa akong basahon, tungod ni ining maong hinungdan, ako, si Pablo, binilanggo ni Kristo Jesus, tungod o alang kaninyo nga mga hintil. Kung nakabati man kamo mahitungod sa pagpiyal sa grasya sa Dios nga gihatag ngani kanako alang kaninyo nga pinaagi sa pagpadayag ang tinago gipahibalo dinhi kanako sama sa akong gisulat sa minubo. Sa inyong pagbasa niini kamo makasuta sa akong pagsabot sa tinago mahitungod kang Kristo. Kaniadto sa laing mga kaliwatan wala kini ipahibalo ngadto sa mga tawo sama sa pagpadayag niini karon ngadto sa iyang mga balaang apostoles ug mga propeta pinaagi sa espiritu. Ang tinago mao kini ang mga hintil, mga igsig ka manununod, mga bahin sa maorang usa ka lawas ug mga igsig ka mag-aambit sa saad diha kang Kristo Jesus pinaagi sa maayong balita. Niining maong maayong balita ako gihiming usa ka alagad sumala sa gasa sa grasya sa Dios nga gihatag kanako pinaagi sa paglihok sa iyang gahom. Kanako bisan tuod og labing ubos sa tanang mga balaan gihatag ang maong grasya aron akong iwali ngadto sa mga hintil ang dili matugkad nga mga bahandi ni Kristo ug aron ipahayag ngadto sa tanang tawo kung unsa ang laraw sa maong tinago sulod sa mga katuigan gitago kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa tanang butang aron nga pinaagi sa simbahan ang nagkalain-laing kaalam sa Dios ikapahibalo karon ngadto sa mga nagmando og mga kagamhanan diha sa mga langitnong dapit. Kini sumala sa walay katapusang tuyo nga iyang gituman diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Og pinaagi kaniya kita may kaisog ug pagsalig sa pagduol sa Dios pinaagi sa atong pagtuo kaniya. Busa maghangyo ako kaninyo nga unta dili kamo maluya tungod sa akong mga pag-antos alang kanyo mao kini ang inyong kahimayaan. Magampo kita dukot ngo Ginoo, salamat kasi mong pulong Lord. Lord, your word is life, O God. Thank you for your word, Lord. Thank you nga nami Bible, O God. Lord, yan your word is a living word. Lord, sa among pagtuon gid Ginoo God, salamat sa imong grasya, O God. Lord, that you are a sovereign God. Lord, whatever nga unsa mo nadangitan karon, Lord, imo nang gialaw, nasayod ka, wala na matago kanimo. Lubos na salamat sa gospel, Lord. Kaning gipaambit nimo dinhi kanamo, Lord. Tinago kani adto ug imong gipadayag dinhi kanamo, Lord, pinaagi sa grasya. Sa salamat Ginoo, Lord, sa imong gugma, sa imong kaayo, God. Maha, nagampo gayud ko nga ikaw magtandog sa matag kasing-kasing nga naa dinhi, Lord. Lord, kay ikaw may gamhanan nga Dios nga makasabot gayud sila, Lord, sa mensahe sa ebanghelyo. Ug tabangi lamang ko, Lord, imong tigpamaba, Ginoo. Lord, himua nga imong i-akomplisar kung unsa may imong katuyuan sa matag usa ug dinhi sa imong simbahan, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo. In Jesus name we pray. Amen. Malingkod ta, palihog. So karon na nata sa last verse sa kaninga short series sa ato ang gipinayalan sa grasya sa Dios. Og nasayod ta, makita nato in verse 2 to 13, it's a single verse, it's a single sentence na siya. Wa na siya period. So taas kay si Paul. But atong makita from verse 1, binilanggo siya ni Kristo, unya ni try na siya explain kung unsa ang simbahan. And we need to understand, ang simbahan is nagsugod gyud Hudiyo og Gentiles. So diha gyud nagsugod ang simbahan, Hudiyo og Gentiles. Yes, makita to sa Book of Acts nagsugod sa Hudiyo, but ang source and origin sa simbahan mix na gyud na. Di lang gyud na Hudiyo. Amen.
So it means nga that is why dili ingon nga kami nag-una ninyo para nang uban, kami nag-una nga simbahan kaniadto pa. Ang simbahan Hudiyo Hintil o sabi simbahan ni Kristo. So mo na siya nga that is why walay makaangkon mo na kung basahon nimo ang Biblia gitawag siya body in Christ. Kay head is Christ sa atong simbahan, dili tao. Si Kristo ang o. Ang yang simbahan mao yang lawas. Muna, ang kinabuhi ni Pablo, nagsilbi nig usa ka ehemplo sa usa ka magtotoo ngadto sa Ephesian Church. Kaya nga naman, gitawag gayud ni Pablo, ang giingnan ng mga taga-Ephesians nga, higugmaa gyud ang simbahan ni Kristo. Para matuman gayud ang misyon sa simbahan ni Kristo. Unsa man, nga dapat ang daghang katawhan masayod gayud kinsa si Kristo. Kaya kung walay gugma ang simbahan ni Kristo, way mo tuo sa atong mensahe. Amen? Mao na siya, dapat nagyoy gugma ang simbahan ni Kristo. Ipadayag yun na, kay kung way gugma matag usa to, di ma-fulfill ang katuyuan sa Ginoo sa tawagan ni simbahan. So mo na nga, ato gyud i-acknowledge o ato i-appreciate ang unique nga papel ni Paul sa atong sa redemptive history. Nga even si Paul, gigamit siya, gitluwas siya sa Dios, pero wa gyud himuan niya nga nahimulag siya sa misyon sa Ginoo. Nagpagamit gyud siya sa Dios. Amen? Siya gyud ang niwali sa ebanghelyo sa mga hintil. Busa, sama sa gihatag nga ministry ni Paul sa Ginoo kang Pablo, mo na karon ang mga magtutuo gipiyalan pud ta nga kita gyud mo proklamar o mo explain sa plano sa Dios sa mga katawhan nga wala pa masayod sa kabubuton sa Dios o sa ebanghelyo. Mo nang ato ang purpose, mo na tong katuyuan, mo nang napatay simbahan. Dili kay ubang simbahan magsige gwali nga madato ka, manindot imong kaudabuhi. Yes, part man na siya pero mo na ang sentro. Ang sentro simbalis iwalis Kristo. Amen. Dili ang ingon atong kahimtang karon kay ngano atong kahimtang temporaryo lamang ni. Mo nang nanang health and wealth gospel nga og kadaghanan sa mga tao ganahan kay mo joy na kanang health and wealth gospel. Wa kumingon wa mo tudlong Bible, ni tudlo ang Bible na pero di na mao ang sentro. Ang sentro is importance is 1 Corinthians 15:3-4 that Christ died, di ba? According to the scripture. And is buried and raised again according to the scripture. That is the important message of the church. So, maning ikaw ako the same magyapog katuyuan. Manang ato lang takiyon sa atong short series, point 1, ang punto na diba, binilanggo ta ni Kristo. Ang point nga, yes, literal na priso gyud si Paul ani sa pagsuwat niya, actually, pero ang point sa ni Paul is figuratively nga, binilanggo siya ni Kristo, it means di na siya kabuot siyang kaugalingon. Si Kristo ni nagbuot siyang kaugalingon. Mo na ato na kaya is pinilanggo sa ta sa ato ang agalon, which is si Kristo. Kung binilanggo ta sa agalon, mo nang binilanggo ta sa ato ang misyon. Saman, sa pagsangyaw sa maayong balita. Muna, ang point to is, gisaligan ka sa mystery. Unsa ning mystery? Ang ebanghelyo. Pero sa context din which is, ang hintil o ang Jew is usara, ang simbahan. Pero, may tungod magyapos mayong balita. So, muna siyang ang gospel. Ganong gisaligan ka sa mayong balita, kay gipadayag nimo si Kristo. Muna siya, ang Ginoo gyud makahatag pagpanabot sa ebanghelyo. Ikaduha, kay ipadayag man mo nang nahimutang servant of the gospel. So, ikatulo, as a servant, kay gisaligan man ka, di ra ta kutob gisaligan, mo tong last Sunday, ang point 3 is, atong iwali ang mayong balita. So, mana siya nga, ang ito masabtan. O unsa man atong iwali, ang dili matugkad nga bahandi diha ni Kristo. Muna as believer, dato ka. Di man makita sa physical material, dato ka spiritually. Amen? Kaya mo na itinunan nga dato spirituhanon. Kaya ang tao nga dato material, di na makontinto. No wonder, ang Bible nagtudlo, ang secret of richness is contentment. 2 Timothy 6. Di ba? O di lang ka na sa ito'y proklima, ang atong bahandion natong dili matsugtad nga bahandiyon, kundi ang nagkalailain nga kaalam nga mao si Kristo. Which is ato makita, lahi ta, makasasala ta,
Makita to nga wa gyud tay bisag gamay nga maayo, wa gyud tay ayo bisag giluwas ta makasala gyapon ta pero gisluwas gyapon ta sa Dios. Amen. Makita nato mo na nagkalain-laing bahandi og pinagi diha sa iyang bugtong anak. Mo na kung gamiton nimong utok kani maglisod kag coincide. That's why it's faith. And lastly, ang atong iwali ang walay katapusan nga katuyuan sa Dios. Mo nang eternal purpose nga naa sa simbahan. Nay walay katapusan katuyuan ang Ginoo. Dili lang karon lang. Amen. Mo ning dapat masayod gyud ta nga ang atong mahinbawan gyud is ang walay katapusan nga katuyuan. Pero kita mag-apasta sa katuyuan nga nay katapusan. Magsige na ta giuhaw sa mga butang nga walay katapusan. Pero ang naa sa simbahan nga giproklamar gyud sa Ginoo nga walay katapusan nga katuyuan. Mo na isip simbahan halangdon ka diha sa Dios tungod ni Kristo. And lastly, point 4. Mo ni ang request. Look at the Bible, look at your text, verse 13. Mo ni ang maghangyo. Makita mo maghangyo. Makita mo ni hangyo si Paul. Unsa may hangyo? Unsa ingon nga unta dili kamo maluya. So mo ni ang point 4, request not to lose heart, verse 13. Ayaw kamo kaluya. Inantupad, ayaw kaluya kay wa kadawat og pinaskuhan. Di ba kanatong basihan? But unsa may ginganong ay kaluya ato isud sa context ni ayaw kaluya. So, number 1 is iyang pag-antus for the affliction. And number 2 is para ni sa inyong kahimayaan. Mao nang duha ka points dinhi. Ayaw kaluya para sa iyang pag-antus o kaduha para ni sa inyong kahimayaan. So makita mo si Paul, di siya selfish. He always lang yun think sa simbahan ni Kristo. So, kung atong pamalandungan, ang mando sa Ginoo, diya ni Paul, we need to understand, si Pablo, na-amaze gyud siya, napuno siya kahibulungan, nga grabe yung pribileyo nga gigamit siya sa Dios nga usa ka apostle sa Gentiles. Kaya nga naman, siya mo'y gipadaygan aning mga laraw nga tinago kaniadto nga siya mismo na-amaze nga sa iyang paghudiyo Pariseo, wa siya kita ani sa Old Testament. Amen? Mo na si Paul na-amaze siya nga siya magigamit nga magdala og kahayag og maayong balita didto sa mga hintil nga iwali gayud si Kristo sa dili mas tugkad nga mga bahandi o nagkalain-laing kaalam nga mao si Kristo. Mo nang as a believer, as a Christian, gipadayag dinhi kanato gitagaan tag pagpanabot o pagpamalandong. That is why ato ang duties usab nga i-proclaim o i-share ang gospel sa unbelievers. Mo na nga in verse 13, makita nato ang kasing-kasing sa usa ka pastor. Makita nato ang kasing-kasing sa usa ka pastor nga even though nasa prisuhan and yet iyang unahuna og kasing-kasing wa gyud matpis kundi nagdasig lang gyapon sa simbahan sa Efesos. Nakita mo lang nga ikay nag-antos pero ikay ni dasig. Pag kita pa ingon, ay ko gasapot na mo galisod ba ko dinhi. Panikamot sig mo ha, di ba? Po si Pablo makita nimo ang kasing-kasing ngayang gisultihan niyang recipient ani which is ang Ephesian church nga ayaw kay mo pagunahon na ay mo kaluya sa akong kahimtang kung sama akong kahimtang dinhi. Kaya nga naman nagpahinumdum lang ni Pablo nga apil na ni sa iyang misyon. Kaya in Acts 9:16 unsa may sulti sa Ginoo, kani akong pinili nga tao kay gamiton ko ni sa hintil ug mag-antos gud ni sa akong ngalan. Mo nang si Paul, di niya bag-o nga mantos na siya mga kalisdanan. Di niya bag-o nga kani iyang kinabuhi nga tawag ni maglisod gud siya. Kibaw siya apil na gud ni sa misyon. Og musugot kag sa madi isip Kristohanon apil na gud na. Gud ang atong kalisdanan. So mo na nga si Paul di siya ganahan nga ma-discourage ang simbahan sa Efeso tungod sa iyang kahimtang. Kundi ingon siya apil na gyud ni sa plano sa Ginoo. Even sa mga panahon nga maabot. Og ato nang nakita karon. Makita ninyo nga tungod sa mga selebrasyon ron, ang Kristohanon gyud mapikihan. Awang stage nas tungos dan, lisudo kay agi.
Ang kita, di mga nga lang mga magkaso. Ingana lang, so after, di man kita nagbuot din. So, magkagrabe, kita yung mapiktuhan. Amen? So, money siya karon. So, point 4, not to lose heart, verse 13. So, ato nga, therefore, so it's a conclusion ni Paul. So, mo ang final words nga iyang gisulti din sa ihang mga tinun-an sa Ephesians. Nga iyag yung gidasig nga di sila ma-discourage. Kaya nga naman, after all, kaning pag-antos, layo ra kay ni morning timaan sad nga mubalik na si Kristo. Listen to this. Magkailhani nga magkagrabe na yung pag-antos sa kalibutan isip Kristohanon, kaya nga naman nagkaduol na si Kristo. Mo na nga makita na to year after year, ato yung maklaro nga si Kristo nagkaduol na. Amen? So mo ni siyang tawagan ni nga makita na to nga pag unsa pa kamahal sa palitunon, mamalit gyud po mga tao. Kibawa mo tungod lang lingilingin, bisag hilaw nga chiko so kay mito, gibaligya gyapon, pamalit gyapon. Para lang gyud lingilingin. Namalit ko sa market gahapon, ipait ko kanang pipino, kuan carrots. Pahalin gyapon hilaw. So makita mo is mo ni siya ang kaning sign sa sign of the age na gid na. Ang hilaw, gipamaligya na. Kimo ni siya nga, makita na to nga, for the sake lang, nasa ilingin-lingin. So, kanigingon ni Paul, ni iyang pag-antos is actually, kuha na gini nga, hapit na mubalik si Kristo. Mo ni siya, ngayon siya ay kaluya. So, mo na ka ng conjunction word, busa, sa panahon yung Bible, busa. So, actually, it's a result na sa iyang explanation sa doctrine, nga iyang gikuan diya, nga ang kamatuuran gayud usap kasimbahan. So nga naman iya maning giklaro. So gisuwat ni Pablo nga mao gini ang walay katapusan nga tuyuan sa Dios. Nga even ang hintil actually ay mo kabalakaw kaluya nako. Kay kani iyang pagsulti dinhi iya ning gi-refer nga kaning nga ayaw ka sa akong pag-antos. Kay kung basahon mong verse 1 nga naman kay nabilanggo siya diha ni Kristo. Actually, kung kwaon mong 2 to 12, isudin nitong 13, mao mo gini ang context dito, mao mo gini ang kwan dito. Sumpay, yang prayer. Nga ako bilanggo ni Kristo busa, ayaw mo ka luya. So iya lang gi-explain lang ang point lang gyud sa unsa gyud ang simbahan. Kaya di siya makontinto gyud isud while writing isud na po niyang thoughts nga mao ni ang katuyuan sa simbahan gyud. Mo na nga si Paul iya yung giklaro gyud nga even from the beginning mao na gyud akong calling. Muna ay mo kaluya kay ako mismo nakadawat ko ani plani sa Ginoo. Amen. So ngano ni request man si Paul nga ayaw mo kaluya sa mga santos sa Ephesians? Because ang iyang pagkabinilanggo naghatag kanila setback. Si setback ng matras. Kay ngano man? Probably maybe kibaw mo na priso si Paul. Ngano na priso si Paul? Sa pagwali sa Ebanghelyo. So ang mga hintil nga nasa simbahan, nga mga katong mga magtutuo ni Artemis, nga waslay paglutos, waslay persecution, unsa man la, di lami mo apila na ilaha sa Hudiyon lang na. Kaya nganon, mapriso niya mi parihan ni Pablo, Dio bias Pablo. Kabantay mo? Mao ni ang kabalakan ni Paul, maybe nga di lami magpadayon og apil simbahan. Mao ni kasagahanan di ba sa uban na to? Ay na magsuod ng born again, daghan ki mo problema. Magantos mo. Kung wa jud kasabot kaluwasan mo ni mahitabo. So, mo ni nga maybe kani nga but si Paul is iyang giklaro nga ayaw mo kaluya. Kaya nga naman, kani akong pagabinilanggo advance ni sa gospel. Mo ni makahatag og kaisog or kusog sa simbahan. And we know nga even si Paul na priso wa gyud mo hilom ang ebanghelyo. Daghan mga sundao nga na born again. Amen? Daghan na nakaila ni Kristo. So mo ni nga usa ka butang makita nato nga nagunahon na gyud si Pablo sa iyang mga disciples. Nagunahon na simbahan. Kibaw mo na priso si Pablo, wa magi-record gyud unsay kahimtang, but based ani sa history na priso si Pablo maybe barracks ra sa mga centurion. Kanang barracks ra ba? Wa gyud siya sa prisuhan.
wala gyud siya gibutang kay ngano man makasud pa man siya mga visitors. So maybe is kung barracks niya, based ako nabasahan nga background, maybe sa 3rd floor mo na nga kuan dinhi. Unya, ang may tabuan ni siya lay mubayad siyang rent og kaon. Mabay kalaynan na ni. But we do not know. But makita na to, kung napriso ka, bisag minindot pa kong kahimtang, di gapong ka mahimutang. Imong na imong yung ka, gagalingon. Inamdo mo pag COVID, di ba? Gi-lockdown ta. Dagang nga praning, kay di ka gawas. Wala, magsigit-sigit na lang, di na mahimutang. Kaya nga naman, kita nga pagkatao, ganahan ko tag-relate. Ganahan ta makig-relate. Po si Pablo, wa iyang gigamit ayang pagkapiniriso diya ni Kristo nga muwali gapon o musuwat dinhi sa simbahan sa Ephesians. So mo na yang kahimtang. But in spite ana, wa siya mangayo sa Ephesians nga iyang abang pagkaon, pero iyang gisuwat dinhi nga busa nangayo ko ninyo ay busa manghangyo ako kanyo. Kabadang manghangyo request ako kanyo nga unta dili kamo maluya. Unta dili kamo maluya. Sa English pa ay ask not to lose heart. The word ask here means to ask for something with a sense of urgency even to the point of demanding. So, ang panghangyo din is naay kanang pagdali-dali o kana gyud nga buhata gyud niha ay mo kaluya. So, ay mo lose heart. Which is in the present tense conveys the idea is kanunay gyud siya nang hangyo. Hoy, ay mo kaluya ha. Ay mo kaluya nako sa akong kahimtang. Mo niya kanu siya ginanghangyo, siya pay nagpaubos og nanghangyo gyud ay mo ka discourage padayon gyud mo. And we need to understand in the context is nagrefer gyud sa tibuok kanyang ministry diya sa simbahan. Kaning loose heart sa Cebuano pa is busa mangyo kanyo nga unta dili ka mo maluya. Sa English pa loose heart. To become good for nothing. Unsa nang maluya ka? It means wa kay gamit. Di ba, kabantay na maluya ka? Kung naigibuhato nun, luya ka, wa kay gamit. To become good for nothing. Kung sa ito pa, wa jud kay maayo, wa jud kay maani nga kaayuhan. Kung magluya-luya ka. The same man na, di ba? Ingnan naman do, kung magluya-luya ka, wa jud kay maani. Di jud ka masinso. So, mo ni siya nga, kaning lose heart, or to grow faint, or to be discouraged, laktod pagkasulti. At we need to understand, si Paul is kaning in custody siya ni. So in the loose heart, it means ayaw ka luya, ayaw ka discourage. Ayaw pag kaning magtilawan ka sa atong situation lang. Ayaw pa-influence sa mga yawanong butang. Ayaw pa-influence sa mga kalibutanong pamaagi. Ayaw pa-influensya sa palibot nimo nga unsa man ma-discourage ka. So mo ni siya nga angay ito nga di ka pa-influence. Ayaw pagluya-luya sa imong pagkakristohanon. Laktod pagasulti. Kaya magluya-luya ka, mutando na lang ka o mukumpamay sa lang ka, especially karong mga panahon na nga season, holiday season, nga daghang kayong pundok, nga mo agree na lang ka, nga mubuhat na lang ka silang pangbuhat para lang makasakay ka o ma-welcome ka. So, mo ni ang point sa dining ng lose heart. Actually, dagan sa Bible not to lose heart. Galatians, Romans. So, mo ni nga, even sa James. So ingon si Paul din paminaw ka mo, nakos prisuhan. Yes, pero sa akong pagkapiniriso, in your behalf, laktod pagkasulti. Sa English pa is, sa akong pagantos niyo, alang kaninyo. Alang ni kaninyo. So, ayaw mo pagluya-luya. Ayaw mo kanang kaning mo focus na mo siyang self. Kaya nga naman, kay kanang yung naangkon ako, mas grabe nga kaluwasan yung naangkon. Amen? So, mo na siya nga, ayaw pagluya, kay kani akong nadawat, na akong nagyan alang kaninyo, sa inyo ng kaluwasan. Muna ka na nga kaluwasan yun nadawat,
way makalabaw pa na kung unsa mang nahiguman o nagian nimo. Kay kanang kaluwasan, di na nimo maangkon sa bisang kinsa kang Kristo lamang. O kanang kaluwasan, pinaagi lamang na sa grasya o kaloy gugma sa Dios. Kay pwede ra gyud ta di ta luwason sa Ginoo. Unya ikaw kako nakaangkon na ning kaluwasan sama sa uban nga wala ni ani nga angkuna. Mao ni ang dapat mas mudako paunta ang pamalandong nato sa kaluwasan. Mao ning ingon ni Paul, kung unsa may nagiani nako alang kaninyo, huno na inyo ning kaluwasan. Mo na nga ay mo pagunahon na nga di na mo mupalo nako kay masin mapriso mo. Huno na kung unsa nagyan secure na nyong kaluwasan. Atong pag-antos mo buo kay tanan. Pila tong pag-antos ni 60 o 80, may lagaabot bata. O kung may imperno ka, wanay tuig, di na may hap. Kay eternal ang pag-imperno. Mao ni ang pasabot ni Paul, paminaw mo na ako, ay mo pagdadua nga di na lang mo musunod, di na lang mo padayon sa simbahan, kay mapriso mo, kay tungod na ako, magliluya mo. Mao sa di kita, dapat atong pamalandungan ang kaluwasan. Kinsa man ta nga luwason sa Ginoo, even si Kristo, wag yun magduduha, nagluya nga moadtog mo alsa sa cross ug nagpalangsang bisag kiban sayod siya nga bisag pakamatyan pa ta niya makasasala lang gyapon ta bisag pakamatyan pa ta niya di gyapon ta mosunod niya, but wag yun na ni sud siyang kanuna nga ma-discourage siya tungod nato. Mo nang gihigugma ka, dili tungod kay buutan ka, mo nang gihigugma ka kay tungod kay bright ka, mo nang gihigugma ka kay respetado ka, mo nang gihigugma ka kay kusog ka mamin. Gihigugma ka bisag wa kay ayo. Dapat mo tigbabaw ang kaluwasan gyud ang atong nadawat kaysa atong nagian. Kaya a lot of us, kung natay kalagian nga kalisdanan, atong isalikway si Kristo ug atong tumanon ang unsay gusto sa unod. Mana madiscuss tayo, undang lang ko baga Kristohano noy, lisod man kayo nistanan, kapoy man kayo, ikaw sa. Nundumi imong kaluwasan, bilinho na. Way maka lukat nimo. Gawas ang pag-antos ni Kristo. So maniningon si Paul dili nga, ayaw kaluya, ayaw mo give in sa unsa mga konsekwensya, sa mga tentasyon nga mga yawanon ug alang sa mga butang. Kaya a lot of us, kung naman yung mga kakulian o circumstansya sa itong kinabuhi, we tend manggod nga kalimtan na itong kaluwasan. Manang gamay nga pag-antos, magbagulbol din ta, may pa katulang dahil kong kinabuhi. Ay, backslide lang ko. Manay, kung wag kita kasabot, kung unsa gyud ta ka makasasala, remember, sa atong pagkamakasala, wa gyud biyay mo labaw sa atong pagkamakasala. Muni nga, and yet, ang Ginoo biyay naghimog plano para luwason ta. Wa gyud lain bisag unsa ka dato, unsa ka bright nga scientist makaunahon na ani nga solusyon sa atong pagkamakasala. Ang Ginoo ra mo'y naghimo ning solusyon sa atong pagkamakasala. Way laing santos sa kinsa pa namang giilaw, mga anghel nga, demonyo nga nangununa sa kaluwasan, ang Ginoo ra gyud nagununa sa itong kaluwasan para maluwas ta. So mo ning gi-explain ni Paul nga ayaw mong kaluya. Ayaw nyo exchange ang insay naangkon yan ni Kristo. Ayaw exchange yung kaluwasan sa bisyo. Ayaw exchange yung kaluwasan sa kwarta. Ayaw exchange yung kaluwasan para lang masikat mo, para sa yung fame, para di mo ma-out, para di mo makaning cash out. Remember, money, given na gyud na. Musugot ka sa madi. Kung Kristohanon ka, ikaw ang tao way ayo sa kalibutan. Pero sa Ginoo, gabi ka kahalang dun. Amen? So, money, kani nga ayaw kaluya, gigamit ni nga pulong sa ancient world, gidescribe ni sa lumba dagan, nga grabe kay siya ka-exhausted, hangtod na kuyapan siya. So, laktod pagkasulti na, butang nga not ha, negative. Negative not. Sa to pa, hantod to the point of death, ayaw give in sa sala. Hantod mamatay ka, ayaw give in o pa-influence sa unsa mang klase sa kalibutanong pamagi. Even to the point of martyr. And we see the apostles, we see Paul, we see sa mga tawagan ni kaning nagian nato nga gaon nato mga Kristohanon, grabe lang pag-antos. Muna as a believer,
ayaw ka discourage. Ayaw tangtanga inyong enthusiasm as Kristohanon. Sa enthusiasm ka na malipayon ba? Malipayon ka mga lagad, malipayon ka, yung tanaw sa kalibutan, di na ka malipayon. Di ba? Ayaw na, ayaw. Do not lose heart. Ayaw kaluya or kapoy. So, mana nga, ayaw pag tinapulan, ayaw pag slack, or even ayaw pag despair. Despair is kanang discourage, the same word, discourage. Kanang muatras na nung ka. So, manigingon ni Paul, nga, sa tanan kaning kamatuoran na, numdumi mong kaluwasan. Kay bisan kinsa, walay makahatag ni mo niya na. So, and then, ningon siya din verse 13, basa, busa, mohangyo ako kaninyo, nga unta, dili ka mo maluyas tungod sa ako mga pag-antos, alang kanyo, tungod sa akong mga pag-antos. So, ayaw kaluya for the pag-antos. So, ang pag-antos din is si Kang Paul. Ang meaning sa pag-antos din is, kabantay mo ka ng i-squeeze ka ng pugon ba? Yan ay mugawas ka ng tuo, ka ng prutas, gipuga, o mao ni pressure ni. Ka ng pugon juga ba? Mugawas yun ang unsagi oil or ma-extract. Ang olive oil sa kaniadto sa una, tabaho ng ang olive oil fruits man na sa lingilingin, bagian na siya og tawagan ni ka ng windmill, para mo malata siya, ma-squeeze siya, manggawas ang oil. So mo ni siya, ang tribulation ni affliction o pag-antos, gi-squeeze ka, grabing pressure sa outside. Nga mag di nakakalakaw, di nakakakuan. So mo ni siya, mo ng persecution. Pressureon ka. Di ba? I-pressure ka kanang paglutos. So, masya squeezing grapes to extract juice. Mana siya nga kuan. But, din sa Bible, gigamit ni sa external nga squeeze, nga na kay mga kaaway, sa guwa kay gihimo. Di ba? Napatukod ba kasi yung balay, suyaan ka, nga wata sa labot. Di ba? Kanay nga na nga, or emotional or spiritual stress. Nga, gabi nga pressure. Grabe nga pag-antos. Di ba? So, alang kaninyo. So, ningon si Paul din, mo ni nga, as believer, musugot kag sa madi, nagyud tay paglutos. Muagi gyud tag pag-antos. Mo ni ang angan natong mibawan. Og kani nga pag-antos, di pa ni siya ingon nga pag-antos to the point nga kanang tawagan ni papao lang, even to the point of death, kamatayon. Morning nga pag-antos. Nga, yaningon si Paul, alang kanyo, listen to this, ang nag-encourage, ang nag-antos. So mo ni si Paul sad, nagtudlo din ni sa mga Ephesians, ayaw mo kaluya sa akong pag-antos. Kaya nga naman, naghatag siya kamatuuran nga kung kamusad nga simbahan, ayaw mo kaluya kung kamoy mo mag-antos sa pagsangyaw sa mayong balita. Ayaw kaluya nga ang tao, kontrahan ka, maho nga di ka tagdon for the sake lang pag-share ni mo. Kaya nga naman, sa imuhaning kahimayaan, kay alang ni kaninyo. So, and we need to understand, kaning gugma ni Paul yun, nihatag yun siya, nga maog yun ni ang dangatan yun sa usa ka Kristohanon. So mo nang no wonder, naghatag yun siya unfathomable riches of Christ, manifold wisdom, and eternal purpose. Kaya nga naman, kaysa kalibutan nga tong puyan, kung di kita aware sa kamaturan, kinsa ta diyan ni Kristo simbahan, mo nang dali kita mo give up. Dali kita mo give in sa unsa mang influence sa kalibutan. Sama ni Judas, listen to this. Ang karakter ni Judas, nagpadayon gyapon hangtod karon. Iba mo? Kinsa si Judas? Ay tanawin tupada. Pawalas dugan niyo. Si Judas, ang karakter ni Judas, nalang gyapon sa simbahan. How? Listen to this. Si Judas, gipili ni Christ. Di ba? Kuyog ni Christ 3 years, naghimog milagro, nigwali, kakita yung milagro, naglakaw si Jesus Christ, kita sa typhoon, anything ipanghimo. Mani si Judas, kita siya ni Kristo. Pero, si Kristo, dili enough niya. How? Gibaligya niya 30 silver.
Mao nang daghang Kristohanon sad nasa simbahan na diha kanunay basag Bible ay uban wa panuban lang pero si Kristo di enough nila. Perming gabi si every prayer meeting, why desire to share the gospel, why desire nga tawagan ni kaning mo study sa word, why desire to pray. Yeah, every time nga kung way kakulian sa Sunday, kung way invitation, kung nag-invitation, i-exchange pa si Christ. Mo ni spirit of Judas. Na somewhere ni other, ibaligya magyapon si Kristo kung unsa may offer sa kalibutan. Mo nang importante kayo nga angay gyud to masabtan ang kaluwasan. So mo nang spirit of Judas. Christ is not enough for him. Manang ngawat pa siya sa bulsa sa ilang kuan. Kabantay mo nga ningon si Jesus Christ nga sig pangutana si Peter gingnas diyan nga pangutana kinsa nang mo traidor. Yan gisulti yung Jesus. Do it karon Judas. Do it quickly. Nganong wa mas laka bantay nga mao toy pasabot. Kay ngano man, kay nandito ano Passover to nangaon. Si Judas may nagkupot silang kwarta. So maybe, unahuna lagi sugo siya pang Jesus Christ. Kasi siya may nagkupot, siya may tig-prepare. Manang wag sila idea nga si Judas moy traidor. Nilakaw to Judas, maybe palit siguro to slice bread. Unahuna ila mga apostolis. Kasi siya may nagkupot sa kwarta. So makita na to is pero si Jesus Christ Judas, kasabot si Judas, unsay pasabot ni Jesus Christ. Kaya from the beginning, giwalihan na siya permi. Nga one of you, it's not belong to me. So kadungog siya. Di ba? So, mo lang we need to understand as believer, part na yun nato ang suffering. Moantos kita. Mo nang di ta maluya sa tong pag-antos. Ay no, lisod jugay kung naa ka. Di lisod, imposible. Maubitan ningon ng James, pangayo og kaalam. Kaya kung once mangod na ka sa kaning pag-antos, trials, o testing, mablangko man ka, kaya ma-focus manggod ka sa imong pag-antos. Honestly, dili lalim. Na ako sa Job nga reading. Manang careful na kay ko maminaw mga pag-antos. Kaya mga friends si Job, judgmental kayo. Baka discourage. So, manang di ako na-learn kang Job. So, si Paul, ingon siya din sa Colossians 1:24, now I rejoice in my sufferings for your sake, and I fill up what is lacking of Christ's affliction in my flesh on behalf of His body, which is the church. Ang point ni Paul din di tungod kay ni add-on si Paul siyang suffering para maluwas ta. Di na makaluwas ang pagantos ni Paul. Ang point ni Paul is siya mismo na bilong, pag siya ba nag-start, ay siya day una nag-start sa Gentiles nga church. So iyang giantos ning pag-antos nga suffering para lang sa Gentiles nga simbahan. Pero buto na naon si Kristo mo ni suffer na to, dili si Paul. Amen? So mani nga igikuan ni Paul nga dili siyang dili siyang pag-antos maluwas ta. Ang pag-antos ni Kristo. Na part lang siya, nakaambit lang siya sa pag-antos. Mo sa nang ikaw gako kung nagyutay ganahan nga siran tong loved ones, mo antos kita. Nga di ka dawaton sa imong pamilya, di ka dawaton sa imong suon, sa imong ginikanan, sa imong pagkakristohanon. But one day, mo harvest na. Amen? So, wala siyang don't lose heart over my troubles, ingon si Paul. Kay para inyuhan ni. So, that is why, kaning gihimo ni Paul nga napriso siya, iya yung gipuy-an yun ang iyang pagkakristohanon. Kaya he knows Christ is his hope of glory. Amen? So, that is why, as believer, kung nadawat man nimo ang unreachable riches in Christ, libati ba ka sa mga katawhan? Willing ba ka mo antos para lang masangyawan nimo sila? Willing ba ka mustan, mubarog siyang pagtuo sa imong mga para lang gyud ang uban nga makaila? Or, ay di lang ko, kaya ako may salit ko ay, huwag ko apilbahin sa Pasko, kay bunagin ko. Di ba? Willing ba ka?
Yes. Remember, ang atong pagantos gamay mubuo ra kayo. O kana nga pagantos wa gyud na di na makalabaw kung nalay usa ka members ng family nga maborn again. Amen. Grabe na nga kaning nga grabe na nga kalipay, grabe na nga makalimtan nimo imong nagian actually. Laktod pagkasulti. Mo nang we need to understand ang atong pagantos kinahanglanon gayud para sa atong kahimayaan. Kay ngano man para nigbalik ni Kristo, grabe atong unsa man mabati gyud masinati gyud pagbalik ni Kristo. Mo nang ayaw kaluya sa pagantos ug ayaw kaluya kay tungod kay sa imuha ng kahimayaan. So why Christian not to lose heart? For your glory. Ingon si Paul, which are your glory. So ato makita ni tribulation ni present tense continually. Kay di jud ka masinati nimo ang glory kung wa kay suffering. Di ba? As the word says, no pain, no gain. So, as Transformer said, no sacrifice, no victory. So, which is some sort nga true nga atong makita diha. But we need to understand, ang atong pagantos dili makaluwas. Pero ang pagantos ni Kristo bagay mo'y makaluwas. Amen? Pero kani nga pagantos na partita gamay para sa uban. Wala man si Christ. Di ba? Kaya nga naman, why mag-anto sa bakak ko eh? Kisa may ganahan mag-anto sa bakak. O kisa may ganahan mag-antos nga walay hinungdan. So mo ni siya makita nimo ang mga apostoles even naguna na to nag-antos gyud para sa ato ang mga para sa atong kahimayaan, sa atong kaluwasan. So mo na nga in this present context si Paul nisulti siya nimo dinhing sa mga Ephesian church nga kung siya na priso para lang makailamo ni Kristo. In other words, ang iyang pagkanipiniriso mo na ebidensya nga si Kristo Ginoo. Kaya nga naman, sa panahon nila, di masalalaing mo to Ginoo, si Caesar man, o si Artemis. Kung kang Kristo, musimba ang Kristo, prisuhon man ka. So nagpaila lang good, nga di sila kadawat nga si Kristo Ginoo. So even though si Pablo nag-anto sa piniriso, pero sa Ephesians believers, nakaangkon sila himaya. Manang ma-experience silang kaluwasan, tinibukan diha ni Kristo. So mo naging niya, your glory, alang sa iyong kaymayan. The word glory here, actually, its meaning is honor or reputation. Pasidungog. Muna sa inyo ng pasidunggan o inyo ng kadungganan nga napriso ko. Kaya nga naman, kay tungod na sa akong giwali nga si Kristo, sila na-disturb yun. So mo ni sa inyo ng kadungganan. So sa to pa ni Paul, ingon si Paul din nga og kana unta nga nakaangkon mo kadungganan mo resulta tana sa pagdaig ug pagsimba sa Dios. Amen. Mo nang atong kaluwasan supposed to be, it result us to praise God in spite sa atong suffering ug pag-antos, makadaig unta ta pag-ayos Ginoo kay nakita gyud kay na-experience nato si Kristo. Kay as Jesus said in John 15:18 nga walay estudyante nga dili mas mulabaw sa maestro. Kung unsay naiguan sa maestro maagian gyud sa estudyante. Unsay pasabutan na kung ang maestro gibato nag-antos gibulubugalan, ang estudyante mausay maagian. Sa to pa, that is why mao na ang pasidungog na to. So, laktod pagasulti atong reputasyon, even to nag-antos ta, nag-base gyapon ni Kristo. Kay siya nag-antos og nabanhaw nga diha kaniya. Mo nang kita mabanhaw sa tauban ni Kristo. Ephesians 2:6. Mo nang atong pasidungog nag-base lamang sa simbahan ni Kristo. Ephesians 2:19. O nabilong naman ta sa templo sa Dios, mo nang ikaw ako secure na ta pinagi sa balaang espiritu. Even sa unsa pang pag-antos nung magian dinhi, diwa na gyud makapahimulag kanato sa gingharian sa Dios. Amen. Mo na makita nato even sa mga panahon sa una, grabe ilang pag-antos mga gaon na natong mga church. Di ba sa gilaw sila glayon, himuon silang torch. Actually bagoy kita ko nay 7 kasalbahis kayo nga silot sa ancient, sa medieval period. Kiba mo say number one? Number one is kanang
Tawag gani, ibutang ka sa lingin, higtan imong kamot ug kanya bitaron ka hantod matunga imong lawas, inanay nga patay. Ikaduha, ibitay ka gana imong tiil, gabson mong tunga. Inanay nga patay. Ikatulo, unsa man, isud ka katong bull nga bronze. Isud ka diha buhi human dabdaban ang ilaw mo kayo. Inanay nga patay. Apil ang cross. Na usa nga bitaron ka tanan hantud mga nga ibot imong joints. Inanay na nga patay. Sinalbahis nga silot. But makita na to, mao ni ang nadangugan, nadangatan, maybe some of you, some ato mga Christians to nga dili mo bawo ni Caesar, and yet they are joyfully singing praises to God for their suffering. Amen? So mo ni nga makita to, ingana kasalbahis ang tao. Inanay. And we need to understand, mo na tay English, mo na tay Cebuano nga Bible because of William Tyndale. Di ba mas William Tyndale? Gidauban, buhi. Siya mo nag-translate sa English nga Bible. Gidauban siya nga buhi. Kaya di niya i-recant. Padayon yun niya i-translate ang Bible. Mo na natay Cebuano. Kaya kung why English, why Cebuano? Amen? So mo na nga, daghantang nagyan nga, from the beginning is, but makita mo, for your glory. Kisang glory? Kita. Di ba? Na-enjoy ta sa tong translation. Amen? Ngailang pagantos, na-enjoy ta sa translation na to. Kanibarog si William Tyndale. Ngayang pagantos, sumana karon nga angay na itong nga si Paul, ni Wali Gyud, nga even though nga iya gipriso siya sa pagwali nga mao si Kristo ang Mesiyas, pero iyang pagabanhaw kamatayon ni Kristo alang sa mga tawhan, mao gyud nakaguba gayud sa mga pagano nga simbahan. So, that is why wala gilain gyud. Mo na nga as believer, andam gyud ta nga moantos para sa kahimayaan sa uban. Kahimayan, it means makaangko nila ang kaluwasan. So, actually, before nag-start na ang simbahan sa Lapu-Lapu, nag-start na siya as Bible study. Nag-start na, gracias Ginoo, itong nag-work ko sa MEPS 2. Sige ba kung share sa gospel, 2008 until nga naka-start og Bible study, ito nahimong simbahan. By grace of God, nahimong simbahan, until nag-work pa ko, o pa naman nag-work ko, maabot ang time, kay kaila naman sa nimo. Kay sige kag share. Naabot ang time nga kada lunch break, ako nalay usa mo lingkod sa lamisa ug way mo tupad nako. Way mo tupad nimo kay ngano every time ganay bago ya, akong tuparan. Sira nako, tanang taong mananaw nako. Yan nabot ang time gyud nga ako na ako naglingkod, bahalang maghuot sila ug di sila motupad nako. Kiba mo sa akong heart, ganahan ko muundang, ganahan ko mo backslide, kababalik na lang. Pero by grace of God, kiba mo, few years ni-resign ko. Nalay ni text na ko ni message nga, Sir, born again ako. OFW siya. Yan kung wa man ko ka-share na to ya directly, maybe indirectly, kaya kung mag-share ko sa manufacture nga kuan sa machine, na may madagang makadungog. Pag grabe akong heart kalipay, nga Lord, bitolo, wad yung kinsa ko to siya, no nga, nga ni message man siya nako, nga ningo siya born again. So probably nakadungog siya sa gospel. O dagan ang kitaan sa Facebook side, makakita lang kung wala ako maning mga kaning mga kauban sa work ng under na ko ba kay dama sa kog tao kanang kuan Christian na pud sila. So po nay usa lang gyud nga wag ni tawagan ni acknowledge ba nga sir ni chat nako kay friends naman mi sa Facebook nga born again ako. Grabe nga himaya, grabe nga kalipay nga makalimot ka sa tanan nga unsay mo nagian para lang masangyawan ang sakalag. Amen. Ya ako wadyo kay numdog nakapamalandong ko nganong iya ka akong gi-message no. Di misuod o ka share ato niya directly
Pero kaila ko niya. Kaila sa siya nako. So kana lang mo nang mudasig ko mga higala, ayaw ka discourage sa mga pag-antos isip Kristohano. Amen? Kay one day, ma-harvest wag yun na. Mo as believer, ang question is, anda makamo antos alang sa kaluwasan sa imong loved ones. Alang kaluwasan sa imong mga anak. Alang kaluwasan sa imong bana, sa imong asawa, sa imong ginikanan, sa imong silingan, sa imong classmates, sa imong office mate. Anda makamantos. Yes, kanatong pag-antos, di man na makaluwas, but we need to understand, gipiyalan ka sa grasya sa Diyos. Muna nga, ato yung pamalandungan nga as believers, be a good steward sa Ginoo. We don't deserve. Kasi may ngayon na to. Wag yung ngayon na to. Amen? Bisa kinsa. Muna higala, timani. Giandam na sa Ginoo ang atong kalisdanan. Sa diyang makristohanon ka, makadawat yung kag bag-o nga kasamok. Dili tungod si mga utang ha, bag-ong kasamok. Nga kaniadto wa ni pukaron na. So kay nga naman kanang kalisdanan gi-appoint na sa Ginoo dinhi kanato. Ug iyan ang gibutang dinhi nato para kita mutubo gyud sa atong espirituhanon. Without suffering, di gyud ta mutubo. Di mutubo atong garbo. Di gyud na mawa atong garbo kung wagi pagantos. Kaya magpagamahitas-o na to, kaya itong sa puton, di yun na mawa. Tanan, ialaw sa Ginoo para lang yun, mabaid yun ta. Mo na nga, it is appointed by God. Mo na, ang trial is no accident. It's part of appointment para ikaw gako, maglakaw gayud sa pamaagi sa Ginoo. That is why, beloved, even though ang Ginoo sa Espiritu sa Ginoo, mogamit ani nga pulong ayaw kaluya kani mga pag-antos, fight the good faith. Amen? Inay mong ayaw kaluya, fight the good faith. Remember, mabot ang time, magatubang mo ni Kristo face to face. Mingon pa ba ka, time out sa Lord ha, mubalik sa ko. One time. Muna, karon ikaw, muna nimo is, ay, mundang na lang ko sa mga Kristohano ni, kay lisod na kayo. Numdumi, makigmeet ka sa imong Lord and Savior face to face. Amen? Muna, gigrant na sa Ginoo nimo, kay wala, gyoy, tas-tasting nga mas kusgan pa nimo. 1 Corinthians 10:13, tanang pagsulay, mas kusgan pa ang balang spirito nga nanato. Amen? Manan, this not test temptation that is common to man. Pareha ra gyud ta. But Ginoo mangitag pamaagi og tagaan jud kag wisdom. So mo nang higala inumdumi. Do not lose heart. Amen? For affliction or even for your glory. Do not lose heart. Ayaw kaluya. Be a steward of God's grace. Manang gipialan man ka, busa, ikaw gako, gi-appointant na sa Ginoo. Nga, mahimog yung tigwali sa mayong balita. I hope mo tanay maka-occupy na to. I hope nga next year, sama sa kong gingon ganina introduction, I hope kung namo tay pangayoon next year, Lord, pabungaha pa kog mga kalag. Lord, kung namang Lord, mamunga unta kog Diyos nun nga kinayahan. That's the reason why a lot of us, this is a sad thing lang sa simbahan, wag wa na gyud kadasig nga magpagamit sa Ginoo para sa pagsangyaw. Mas musangyaw pa ta unsay nabakita sa Facebook kaysa pulong sa Ginoo. So mo nang I hope nga musud ang 2024 mo ta natong i-aim ta. Lord, pabungaha ko og mga maayong batasan og labos tanan mga disciple nga imong entrust nako. Amen? So, I want you to bow down your head, close your eyes. Father, we thank you, Lord. Salamat, Ginoo God, sa mensahe karon. Mahan, nag-ampo ko, Lord, sa mga kalag nga naa dinhi, Lord. Maybe na uban nini wadyo kasabot, Lord, pas ibang banghilyo. Pero Lord, pasabta sila. Lord, ikapay lang kasing-kasing nga madawat yun nila ang
Kaluwasan, Lord, pinagi sa pagtuo, pagsalig diya ni Kristo lamang. Ama, nagampo ko, Lord. Touch their hearts, O God, ug mukunsad yung balang spirito, Lord, Amahan. Ug ako sang giampo, Lord, ang mga kalag, Lord, nga nanay pagtuo diya kanimo. Amahan, nagampo ko. Lord, maybe, Lord, na time, Lord, nga willingness lang nga give up na sila. Kapoy na sila, Amahan. Tabangi sila, Lord. Lord, panumdumi sila sa kaluwasan, nga bilinhon gayud, Lord. Nga wala pa yung mulabawan ni Lord. Maybe na uban nag-struggle, ganahan na mo undang, Lord, mo backtrap, Lord, tabangi sila, Lord. Dasiga sila, O God. Himuha, Lord, nga kanang pag-antos, nga lang yatubang karon, Lord. Is alang na sa among kayuhan, Lord, nga kami mo grow me in the image of Christ, Ginoo. Busa man, salamat, Ginoo. Kupti lang yung katawan, O God. In Jesus' name we pray. Amen, amen.